Nagtago si Don Juan malapit sa banyo ng tatlong prinsesang anak ni Haring Salermo. Ika-4 ng umaga nang dumating ang tatlong prinsesa. Tunay ngang si Doña Maria Blanca ay nakakabighani ang ganda. Nang lumusong sa tubig si Doña Maria Blanca ay ninakaw ni Don Juan ang damit ng prinsesa at dinala sa dating pinagkublihan. Nang umahon ang prinsesa, napansin niyang nawawala ang kanyang damit. Galit na galit ang prinsesa. Halos mag-isang oras na siyang naghahanap, ngunit hindi pa rin niya makita ang kanyang damit. Lumantad na rin ang may sala. Humingi ng paumanhin si Don Juan sa prinsesa. Dahil sa pagmamakaawa ni Don Juan na patawarin na siya, nahabag ang prinsesa at pinatawad ang prinsipe. Tinanong ni Doña Maria Blanca kung saan nanggaling ang prinsipe. Sinabi ni Don Juan na talagang ang prinsesa ang kanyang sadya. Nangamba ang prinsesa para sa kaligtasan ni Don Juan. Lahat ng prinsipeng sumubok na ipagtapat ang pag-ibig kay Maria Blanca ay naging bato dahil sa patibong ng kanyang amang si Haring Salermo. Ayaw ng prinsesa na magaya si Don Juan sa mga nabigo at naging batong manunuyo niya. Kaya, bago siya bumalik sa palasyo ay nag-iwan siya ng babala at bilin kay Don Juan. Nakadungaw si Haring Salermo na makita niya ang isang prinsipeng naiiba. Tinanong ni Haring Salermo ang prinsipe. Buong galang namang nagpakilala si Don Juan sa hari. Sinabi rin ng prinsipe ang kanyang pakay sa pagpunta sa Reino de los Cristal. Kung kaya, bilang bahagi ng pagsubok ni Haring Salermo kay Don Juan, inutusan niya ang prinsipe na tibagin at patagin ang isang bundok. Itanim ang trigong kaaani at sa loob ng isang gabi patutubuin at aanihin ito. Gagawa ang prinsipe ng tinapay mula sa inaning trigo at ihain sa hapag ni Haring Salermo. Ang tinapay na ito'y magiging agahan ng hari. Samantala, labis naman ang pag-aalala ni Doña Maria Blanca para sa kaligtasan ng prinsipeng Irog. Pagsapit ng gabi, nang tulog na ang lahat sa palasyo ay dahan-dahang lumabas ang prinsesa at pumunta sa kinaroroonan ni Don Juan. Ipinaalam ni Don Juan ang unang utos ni Haring Salermo sa kanya. Sinabi ni Maria Blanca kay Don Juan na huwag siyang mag-alala. Siya na ang bahala sa lahat. Kung kaya, nang makatulog na si Don Juan, pinalabas ng prinsesa ang dunong niya. Sa pamamagitan ng mahika ni Maria Blanca ay nangyari ang lahat ng kagustuhan ng hari. Natibag ang bundok, naitanim ang trigo, naani ito at naging tinapay. Kinaumagahan, dinala ni Don Juan ang tinapay sa hapag ni Haring Salermo. Namangha ang hari dahil napagtagumpayan ni Don Juan ang unang utos. Para sa ikalawang utos o pagsubok ni Haring Salermo kay Don Juan, papakawalan ng hari ang 12 alaga niyang negrito sa karagatan mula sa Prasco. Kinaumagahan, kailangang ibalik lahat ni Don Juan ang 12 negrito sa Prasco. Hindi pwedeng may mawala. Kinagabihan, muling nagtagpo sina Don Juan at Doña Maria Blanca. Sinabi ng prinsipe sa prinsesa ang inuutos ni Haring Salermo. Nang lumalim na ang gabi, pumunta ang prinsipe at prinsesa sa karagatan. Si Don Juan ang tagabitbit ng ilaw. Tinawag ni Doña Maria Blanca ang mga negrito at pinapasok sa Prasco. Bumalik kaagad ang prinsesa sa palasyo bago magising ang lahat. Pagkagising ni Haring Salermo ay agad niyang napansin ang Prasco. Binilang niya ang mga negrito, kompleto! Agad naman niyang pinag-isipan ang susunod na utos o pagsubok kay Don Juan. Kinabukasan, pinatawag ni Haring Salermo si Don Juan upang ibigay ang ikatlong pagsubok o utos para sa prinsipe. Iuusog ni Don Juan ang isang bundok sa tapat ng bintana ng hari. Gusto ng hari na pagkagising niya ay preskong hangin ang kanyang malalanghap mula sa bundok na itatapat sa kanyang durungawan. Gaya ng dati, tinulungan ni Doña Maria Blanca si Don Juan. Sa pamamagitan ng mahika ng prinsesa ay natupad ang kagustuhan ni Haring Salermo.
Pagkagising ng hari ay namangha siya dahil ipagtagumpayan ulit ni Don Juan ang kaniyang utos. Ang sumunod na utos ni Haring Salermo kay Don Juan ay itatabon ni Don Juan ang bundok sa gitna ng dagat. Magpapatayo ng kastilyo at may parehong simboryo. Pagkatapos ibigay ni Haring Salermo ang kaniyang utos ay umalis si Don Juan at bumalik sa kaniyang tinutuluyan. Pagsapit ng gabi ay palihim ulit na nakita sina Doña Maria Blanca at Don Juan. Ibinalita ng prinsipe sa prinsesa ang utos ng hari. Sa pamamagitan ng duno ni Doña Maria Blanca ay natupad at naisagawa ang kagustuhan ni Haring Salermo. Pagsapit ng alas 5 ng hapon sa araw ding iyon, muling nagpulong sina Haring Salermo at Don Juan. Iniutos ni Haring Salermo kay Don Juan na ibalik niya ang bundok sa dati nitong kinaroroonan mula sa dagat. Gusto raw ng haring makalanghap ulit ng sariwang hangin. Sa tulong ni Doña Maria Blanca nangyari ang utos ni Haring Salermo. Pinatawag muli si Don Juan. Sa sumunod na utos, ipapahanap ni Haring Salermo ang kanyang singsing na nahulog sa karagatan. Gusto ng hari na makikita niya ang kanyang singsing sa kanyang unan kinaumagahan. Palihim muling nakita ang prinsipe at prinsesa. Sa pagkakataong ito, hindi madali ang iniutos ni Haring Salermo. Sa lawak ng karagatan ay hindi biro ang paghahanap ng singsing. Hindi magagawa ni Doña Maria Blanca mag-isa ang utos. Kailangan niya ang tulong ni Don Juan sa pagkakataong ito. Kinuha ng prinsesa ang isang batya at isang itak na may sangkalan at hapag. Lumulan ang dalawa sa batya upang simulang hanapin ang singsing ni Haring Salermo. Inatasan ni Doña Maria Blanca si Don Juan na tatarin siya ng pinong-pino at ingatang walang matatapong kapiraso mula sa tatataring katawan ng prinsesa. Pagkatapos tatarin ay ihuhulog umano ni Don Juan ang katawan ng prinsesang durug-durug sa karagatan. Mahigpit ang bili ni Doña Maria Blanca kay Don Juan na huwag makakatulog habang hindi pa siya bumabalik. Dapat maging alerto ang prinsipe para pagbalik ni Doña Maria Blanca ay kukunin ni Don Juan ang singsing sa daliri ng prinsesa. Isinagawa nga ni Don Juan ang utos ni Doña Maria Blanca. Medyo natagalan ang paghahanap ni Doña Maria Blanca sa singsing kaya nako, nakatulog si Don Juan. Siya namang lumitaw sa tubig ang prinsesa ngunit mahimbing na natutulog si Don Juan. Muling sumisid ang prinsesa at lumitaw upang iabot ang singsing sa prinsipe. Ngunit tulog na tulog pa rin si Don Juan. Napagod ang prinsesa, kung kaya binitiwan niya ang singsing at umahon sa batya. Nagising si Don Juan at nakita ang prinsesang pagod na pagod, nagtatampo at humihigpi. Ika-4 na ng umaga, tiyak, malaking gulo at kapahamakan kung mabubuko sila ni Haring Salermo. Labis naman ang paghingi ng paumanhin ni Don Juan kay Maria Blanca. Sa huli, kailangang tatarin na naman ni Don Juan si Maria Blanca upang muling sisirin ang dagat at hanapin ang singsing ni Haring Salermo. Kaya sa pagtatat sa prinsesa, hindi napansin ni Don Juan na tumalsik ang dulo ng daliri ng prinsesa dahil sa kanyang pagmamadali. Muling naging isda ang pira-pirasong katawan ni Doña Maria Blanca. Hinanap ang singsing at ilang sandali pa'y tuwang-tuwa siyang umahon. Muling sumakay sa batya ang prinsesa na sa daliri na niya ang singsing. At doon niya napansin na wala ng dulo ang isa niyang daliri. Nagmamadali silang umalis sa karagatan. Umuwi ang prinsesa sa palasyo nang walang nakapansin at si Don Juan na may bumalik sa kanyang tinutuluyan. Walang kamalay-malay si Haring Salermo na tinutulungan ni Doña Maria Blanca si Don Juan. Para sa panghuling utos ni Haring Salermo kay Don Juan, kailangang paamuhin ng prinsipe ang mailap at mabagsik na kabayong alaga ni Haring Salermo. Nang magkita sina Don Juan at Doña Maria Blanca, ibinalita ng prinsipe ang panghuling utos ni Haring Salermo. Nang malaman ni Doña Maria Blanca ay pinaalam niya kay Don Juan na ang mailap at mabagsik na kabayo at si Haring Salermo ay iisa.
Kaya bili ng prinsesa kay Don Juan na mag-ingat at tibayan ang loob sa pagpapaamo sa nasabing kabayo. Nahirapan man si Don Juan, ngunit sa huli ay napaamo niya ang kabayo. Sa wakas, natapos na rin ang 7 utos ni Haring Salermo. Pwede na silang malayang mag-ibigan ni Doña Maria Blanca. Ngunit hindi pa pala tapos ang pagsubok. Pinasundo si Don Juan papuntang palasyo. Labis ang pagtataka ng prinsipe nang makita niyang maraming tao sa palasyo. Ang araw ding iyon ang oras ng pagpili. Itinuro ni Haring Salermo kay Don Juan ang 3 silid na may butas ang pintuan. Sa 3 silid na iyon ay nandoon ang 3 prinsesang magkakapatid. Tanging isang daliri lang nila ang nakalabas. Ang daliri lang ng 3 prinsesa ang magiging basehan ni Don Juan sa pagpili. Linagpasan ni Don Juan ang unang 2 silid, dumiretso siya sa pangatlo. Nang buksan ito, matagumpay! Si Doña Maria Blanca ang nasa 4 kwarto.